Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po isang mapagpalang pagbati mula po dito sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang, at ito po ang programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo ay isa po sa mga programa ng himpilang ito na nasa ilalim naman po ng patnugot ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Nasa ilalim din po kami ng Presidential Communications Office. Kasama pa rin namin maglilingkod sa inyo sa edisyong ito ng Global na Tayo ang ating Global na Tayo team mula po sa ating Master Control si Ms. Susan Aizon, and of course sa ating Wirecast kasama natin si Hero, and of course live stream natin kasama natin si Justin. Nandiyan ba si Justin? Okay, ayun, nandun si Justin. And of course ang ating executive producer si Ms. Stephanie Toledo. Stephanie Vicente. Ayan. Ating pong himpilan ay umiere, nagsasahing papawid, napapanood at napapakinggan po ninyo Monday to Sunday, alas 7 ng umaga. Nagsisimula po tayo ng broadcast alas 7 ng umaga at nagtatapos the next day, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Yes po, ganun, alas 3 hanggang alas 4 ng madaling araw. Okay? The next day. Ganun po kahaba ang ating broadcast upang mas lalo po kayong marating, lalong-lalo na yung ating mga overseas Filipino workers saan man panig po kayo ng mundo naroroon, umaga man, tanghali, hapon, or gabi. And of course, para na rin po sa ating mga kababayan dito sa loob ng ating inang bayang Pilipinas. Okay? At syempre, kami po ay inyong napapanood live sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast. Sa inyo pong mga Facebook browser, i-type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayon din sa ating YouTube channel. Ang ating pong YouTube channel ay Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa ating pong live real-time audio streaming. I-download nyo lamang po sa inyong mga cellphones, sa inyong mga desktop at laptops, ang ating eBox PBS receiver. Ayan, eBox PBS receiver. So, kung kayo po ay may cellphone, kung ang cellphone po ninyo ay smartphone, punta lang po kayo sa Google Play. Kung ang cellphone po ninyo ay iPhone, punta po kayo sa App Store. At doon po sa mga browser po ninyo na yan, i-type lamang eBox PBS receiver. E as in Echo, V as in Valentine, O as in October, and X as in Xerox. At i-download nyo po yan, makikita nyo na po sa pamamagitan ng mga tile icon ang mga himpilan ng Presidential Broadcast Service. Isa na po dyan ang Radyo Pilipinas World Service. So, ang aming pong pakisuyo, please like and follow our Radyo Pilipinas World Service Facebook page, and please subscribe sa ating Radyo Pilipinas World Service YouTube channel, at paki-download lamang po ang ating PBS Radio app. Magbabalik po kami matapos lamang ang ilang paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news Ang o ginagawa mali ng at fake news, tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App.
po sa Impilang Radyo Pilipinas World Service. Ayan. At sa edisyong ito ng ating programang Global na Tayo, we're going to try to talk to the ating Department of Migrant Workers sa panguna po ni Secretary Hans Leo Kakdak. Ito po ay batay na rin dito sa naging Senate hearing, lalo na particular sa Committee on Finance, na pinungunahan ni Senator Sherwin Gatchalian. Siya po kasi ang chairman o chairperson ng Senate Committee on Finance. At dito sinabi po ni Senator Gatchalian na kinommend niya ang Department of Migrant Workers sapagkat ayon kay Senator Gatchalian, nakita niya batay sa kanilang pag-aaral yung malaking pagbaba o decrease ng bilang ng mga distressed OFWs na naka-house sa mga tinatawag po nating mga shelter sa ating mga sa ating mga embahada o sa mga shelter house na ino-operate o pinapatakbo ng ating embahada at ng Migrant Workers Office. Dahil ayon po kay Senator Gatchalian, nung pong una siyang naging senator, nabanggit niya na nagkaroon ng sharp decline ng pagbaba ng mga pagbaba ng bilang ng mga OFWs na seeking shelter at nagre-request ng assistance abroad sa mga overseas Filipino workers po natin. Sinasabi nga po niya noong una siyang naging nung una siyang umupo as senator, sa kanyang paglilibot at sa pag-check niya sa kalagayan ng ating mga OFW sa iba't ibang bansa, particular dito sa Saudi Arabia, particular sa Riyadh, nakita niya dati nung una niyang pag-ikot, 500 to 200 ang mga distressed OFWs na nasa shelter sa Qatar. Nung pong yan, sa Qatar, sa Riyadh, 500 to 200 ang una niyang nadatnan noon. Nung una siya naging senator, 500 to 200 yung mga nasa shelter. Sa Qatar naman, nasa 300 to 200. Tama. And of course, sa Jeddah, 300. Ngayon, bumaba na raw po ang bilang ng mga ito. Ayan, bumaba na raw po ang bilang ng mga ito. Kaya't kinomed niya ang Department of Migrant Workers para dito sa suportang ibinibigay sa ating mga distressed OFWs, lalo na dyan sa may bahagi ng Saudi Arabia. Dahil dyan, nag-express po ng suporta si Senator Gatchalian para dagdagan ang pondo ng Department of Migrant Workers upang lalong masiguro na mas marami pa silang matutukan, mas marami pa silang matulungan dito sa ating mga kababayang OFWs in distress. Hindi lamang siguro dito sa Saudi Arabia, sa gitnang silangan, hindi lamang sa Jeddah, hindi lamang sa Qatar, hindi lamang sa Riyadh, kundi sa iba't ibang panig ng mundo kung saan naroroon ang ating mga overseas Filipino workers. Ngayon, yung dagdag na increase na yon o yung increase na yon sa kanilang budget para sa DMW, saan gagamitin, saan ilalagay, paano gagamitin, at ano pa ba ang mga maaring gawin ng Department of Migrant Workers sa pangunguna ni Secretary Hans Leo Kakdak. Ibig sabihin, karagdagang serbisyo, bukod dito sa pagtulong sa legal assistance, ano pa ba ang maaring idagdag, mas lalong palakasin para po mas maging efficient at effective ang service o mga serbisyo ng Department of Migrant Workers para sa ating mga OFWs. Pero alam nyo, kapansin-pansin yung epekto ng isinasagawang serbisyo caravan ng Department of Migrant Workers kung saan dinadala po ng DMW sa ating mga OFWs sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan na rin ng ating mga embahada sa iba't ibang mundo ay sa iba't ibang bansa yung mga serbisyo ng gobyerno sa pamamagitan ng serbisyo caravan. Ano yung mga serbisyo na yun? Yung pag-i-issue ng e-card nung e-card para sa ating mga OFWs. Yung pag-i-issue ng PhilHealth card na dinadala mismo sa ibang bansa sa mga embahada. Yung pag-i-issue ng mga birth certificate, pag-i-issue ng mga IDs, kung ano pang mga national ID
at kung ano-ano pa mga dokumento na kinakailangan. Maski na NBI nga nai-issue na sa ibang bansa sa pamamagitan ng serbisyo caravan. Bakit nila ginagawa ito? Upang mailapit ang serbisyo ng gobyerno sa ating mga overseas Filipino workers. Para po yung ating mga kababayan, hindi na kinakailangan na pag-uwi, hihintayin pa nilang umuwi sila dito sa Pilipinas para asikasuhin ang mga dokumento na kinakailangan nilang asikasuhin ba. Nakakabawas din po yon sa araw ng mga bakasyon nila na hinihingi nila sa kanilang mga employer. At malaking bagay po yung serbisyo caravan na yan. Dapat lalo pa sigurong palakasin yan ng Department of Migrant Workers ng DMW sa panguna ni Secretary Hans Leo Cagdac kasama ang Overseas Workers Welfare Administration. Alright, kasalukuyan po natin sinusubukang ma-establish ang communication kay DMW Secretary Hans Leo Cagdac. At habang ginagawa po natin yan, narito muna muli ang ilan pang mga paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Huy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date.
Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maaari bang umusog-usog ng konti? Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Alright, kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service at nasa linya na po natin ang komunikasyon ng ating butihing kalihim ng Department of Migrant Workers, Secretary Hans Leo Kakdak. Magandang umaga po, Secretary Kakdak. Si Ray Sampang po ito sa programang Global na Tayo. Magandang umaga, Kare, sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Alright, at sa ginawa pong Senate Committee on Finance hearing, sinabi po ni Senator Win Gatchalian unang-una, siya'y kinongratulate niya kayo dahil ang DMW sa pangunguna po ninyo dahil sa napakagandang performance po ng DMW dahil nakita po niya yung significant decrease ng mga distressed OFWs po natin na nagsisik ng shelter at assistance abroad. Paano po niyo nagawa ito, Secretary Kakdak? Yes, una-una malawakan ang ating effort na tulungan ng mga OFWs natin in distress. Tinutulungan natin sila sa mga employers nila, tinutulog natin sa mga host country mechanisms, grievance mechanisms at labor mechanisms para ma-resolve ang kaso at agaran natin silang napapacilitate yung kanilang mga pagbiyahe, yung exit visas nila. At sa DFA naman, papasalamat tayo sa leadership ng mga ambassadors natin kasi pinapasinayaan din nila yung pagpapauwi kapag lalo na pagkailangan ng travel documentation yung mga kababayan natin. Alright. Now, doon din po sa nasabing Finance Committee hearing, nabanggit po ni Senator Gatchalian na willing sila maski si Senator Marcoleta na madagdagan ang pondo. Increase at request nyo rin po yun. Yung increase na dagdag ng pondo para sa DMW. Ano po? So, sa kasalukuyan po ba, magkano po ba yung naaprubahan na pondo ng DMW? At magkano po yung sinisik yung increase sana para sa... Sa ngayon kasi 10.2 billion kasama na ang OWA, mga 6.4 billion sa DMW. At ang gusto sana natin yung action funding natin madagdagan, matustusan pa para ganap ng magkaroon ng tulong pinansyal at mga abogado yung ating mga OFWs. Yan sana ang gusto natin kasi mahalaga talaga yung magkaroon ng OFW ng tulong lalo na sa aspetong legal yung ating mga OFWs. And this will go to what? Yung action fund natin, Secretary? Yes, that's right. Yung action fund at expanding natin para magkaroon ng sorry. Yes. Magkaroon ng action funding yung ating mga OFWs lalo na sa legal at medical na aspeto. So, yung pong kasalukuyang action fund natin sa ngayon, itong sa 2026, kung hindi pa kasama itong increase na hinihingi ninyo, magkano po yung nakaalat sa action fund? Sa action fund kasi 1.2 billion pero kasi sa ngayon 2.2 billion yung pondo natin. Sana kakayanin naman natin magamit yung buong 2.2 billion. Pero para sa akin, ako'y naman nagpapakumbaba rin in terms of kung ano man ang fiscal space na pwedeng i-allocate. Ang mga OFWs natin deserve so much more in terms of assistance. Kaya tatanggapin natin syempre. Pero kung akong tatanungin ay dapat ganap din yung tulong na mabibigay natin sa OFWs natin. So hanggat maaari kung mabigay yung 2.2 billion. Alright. Kasi talaga pong yan kasi malaking pondo ang kailangan sapagkat bukod po sa mga lawyers dito sa loob ng Pilipinas sa DMW, kinakailangan maghanap din kayo ng representation, di ba? Abroad, dun sa host country. That's right. Totoo yan. Kailangan lalo na yung legal na aspeto na talakayan kahapon with Senator Marcoleta and Senator Tulfo. Saan kailangan talagang mabigyan ng tulong sa pagkamit ng hustisya yung mga kababayan natin. Alright. Pero nagulat din ako dito sa nabanggit ni Senator Gatchalian, Secretary. Biruin nyo, nung una raw siyang umikot, nung una siya naging senador at umikot sa iba't ibang bansa para tignan ang kalagayan ng ating mga OFWs. Biruin ninyo, nakita raw niya noon yung mga distressed OFWs sa Riyadh. 500 sa mga distressed OFWs natin. Bumaba na ito sa I think 20. Tama po ba yung estimate na yan?
to give an example, para sa mga sa Dubai dati umabot ng 200-300 ngayon, ngayon 20 na lang. Uy. Sa Saudi umabot ng hanggang 500 din, ngayon mga 200 na lang. Mga ganon na drastically na-reduce din natin yung mga shelter stayers natin. Okay, alright. Pero ito pong action fund, does this also include yung mga repatriation fund po ninyo? Yes, kasama na dyan repatriation, pero katuwang natin ang OWA sa repatriation. Meron silang emergency repatriation fund. Pero yes, kasama rin dyan ang repatriation. Okay. Tutulungan tayo. Alright. Last question na lang po, Secretary. I know you're in event or may ginagawa po kayo sa mga oras na ito. Pero last question na lamang po. Itong kalamidad na tumama sa Cebu, yung earthquake, maging dito sa pananalasa ng bagyo sa Northern Luzon. Alam kong umikot na po ang Pangulo at kasama rin po kayo na nagbibigay ng assistance. Tuloy-tuloy po yung assistance para sa ating mga OFWs? Yes, tuloy-tuloy lang. Yung recent round na binigyan ng ating Pangulo, pinasinayaan niya yung nasa lanta ng baha sa Pampanga at saka sa Bulacan at umabot na sa Bataan. Pero kasi itong sa earthquake sa Cebu, hinahayaan muna natin ang primary government agencies involved, such as Civil Defense, Office of Civil Defense at DSWD at LGUs, DOH, para pasinayaan yung immediate disaster relief. Pagkatapos na nila, at saka tayo papasok para magbigay ng financial assistance sa mga OFW family. So, hiningi ko lang din po ang pasensya ng ating mga kababayan. Hindi pa tayo agad makapasok para hindi tayo makaabala sa mga disaster relief agencies. At yung 10 Filipino seafarers na sakay ng MV Minervac, tama ba yung pronunciation ko? Yes, Minerva Grato. Nakauwi na sila, pero meron pa ring malubhang may sakit, minamanmanan natin at papunta nga ako ng Djibouti mamayang gabi para puntahan yung ating isang tripulante doon na may sakit. So sa ngayon po napinsala. Sa ngayon po habang nag-uusap tayo, Secretary, kayo po ay abroad, nasa labas ng bansa. Papunta pa lang mamayang gabi. Ayun, pero sa Djibouti, pupunta kayo ng Djibouti. Papunta Africa. Wow, okay. Well, maraming salamat po, Secretary, sa oras na ipinagkaloob niyo po sa amin. Thank you very much. Maraming salamat, Kari, sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Ang ating pong butihing kalihim ng Department of Migrant Workers, Secretary Hans Leo Kakdak. Ayan, ganun po kabisi yung ating kalihim ng Department of Migrant Workers. Minsan nga hindi ko na malaman kung nakakapagpahinga pa ito itong ating Secretary Hans Leo Kakdak. Dahil kung kadalasan pag nakakapanayam po natin siya ay nasa labas ng bansa. Live natin siya nakakapanayam sa Saudi, sa Africa, minsan nasa Europe. So, he's a busy body. Ngayon, nakapanayam natin, nagkaroon tayo ng pagkakataon, maswerte tayo at nakuha natin yung konting oras niya. At as we speak, nandito siya, pero paalis siya, papunta naman ng Africa. Para tingnan din yung sitwasyon ng natitira pa nating mga kababayan na Filipino seafarer na medyo merong health concern pa rin. Ito pong sakay ng MV Minervac, po. Pero yung pong karamihan sa kanila, 10 nakauwi na at kasama na ng kanilang mga pamilya, kanilang pamilya dito sa Pilipinas. Ayan, po. So yun, ang magandang balita, hopefully, cross our fingers, at madagdagan nga po ang pondo ng Department of Migrant Workers, partikular para po dito sa kanilang Action Fund. Kasi po itong Action Fund, ito yung ginagamit ng Department of Migrant Workers upang bigyan ng tulong pondo, financial assistance itong ating mga distressed OFWs sa iba't ibang panig ng mundo kung saan sila nakashelter sa ating mga embahada. Kasi kailangan po maganda rin ang relasyon ng working relationship ng DMW sa ating Department of Foreign Affairs to our Philippine Embassies and Consulates para po masiguro ang kaligtasan ng ating mga overseas Filipino workers sa pamamagitan po ng mga shelter at iba pang mga assistance na binibigay. At yung mga assistance na yon ay sinosource through the DMW's Action Fund. Kasama na po doon yung mga repatriation, gastos sa repatriation, sa reintegration, at sa pang mga tulong na pwedeng ibigay, legal assistance sa ating mga kababayan in distress na OFW sa iba't ibang bahagi ng bansa. At sa pamamagitan iba't ibang bahagi ng mundo, in different countries, sila man ay land-based
o sila man ay sea-based. Okay? Maraming salamat po sa pagsubaybay sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Maraming salamat din po sa ating mga nakaagapay sa ating Master Control, si Ms. Susan Aizon, sa Wirecast, si Hero, sa ating live audio streaming, si Justin, and of course ang ating executive producer, si Ms. Stephanie Vicente. Pero muli po, inaanya namin kayo, please like and follow our FB page, Radyo Pilipinas World Service FB page. Ano po, and gayon din, paki-subscribe na rin po sa ating Radyo Pilipinas World Service YouTube channel and download our PBS radio app. Muli po, ako yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.